Wait lang, Shai. Nahuli kami. Nakakuha ka? Ay, parang maganda magiging mahuli natin ditong tilapia ngayong umaga. I know, di ba? Ang daming tilapia! Ang sarap. Ako, paborito ko yan. Ito na nga, parang gusto ko rin i-try manghuli. Try kaya natin. Kanina pa nga ito. Mabilis yung mga tilapia dito. Well, teka, di pa tayo marunong, Shai. Kaya papaturo muna tayo sa ating food explorer na si Chef JR. Tilapia breeder naman ang peg ni Chef today. Chef JR, marami ka na bang huli? Zero pa kasi kami. Ayun o, madami nga. Blessed morning, Food Explorers! Hello sa inyong lahat dyan! Tuloy-tuloy yung food adventure natin dito sa San Luis, Pampanga kung saan dinala tayo sa isang 1.9 hectares lang naman ng tilapia hatchery kung saan kasama natin si Ma'am Jen at kasama natin yung tropa natin dito sila Kuya Alex, Jeff at saka JR din na katulong natin. Kanina pang umaga kami nagpe-prepare dito para nga masilo. Ma'am Jen, pag sinabi nating hatchery or breeding na tilapia farm, ano yun? Similya ang kinukuha natin. Similya lang, puro similya lang po. Similya lang. So kailangan ito nga yung ibang mga kinukuha natin dito, ini-enclose nila to, no, ma'am? Parang ginawa natin kanina, in-enclose natin, parang tinatrap natin para ma-confine sila sa isang space. Ito mas parang kontrolado natin. Tapos paano to? Mano-mano natin kinukuha yung... Opo, hindi, isasalapin po, sir. Okay. So sasalapin. Ito, meron tayo ditong net kanina. Tapos, hinihiwalay natin yung similya at saka sa similya. Okay. Tapos ma'am Jen, ano yung pinaka-ideal na sukat or laki ng mga breeding or breeders natin? Dapat sir, yung ganito lang kalaki. Pagka sumobra na sa dito laki, matanda na po yun sir. Okay. So may sukat kayong, may ginagawa silang panukat. Opo, sa kamay po. So, 3 fingers, 4 fingers, 5 fingers. Pag 3 fingers po, mga bago pa lang pong breeders yun. Okay, ito masyado pa maliit to. Opo, no? maliit po. Pero yung pag sobrang laki na po, mga... Kagaya nito. Sobrang laki na ganyan, opo. Okay. Yan, iwalay na po namin yan. Pipiliin na po yan, iwalay na po namin. Tapos, ano po natin yung, puro bago lang po yung... Kailangan mas maliliit lang opo, dito. Bakit ma'am kailangan mas maliliit dito yung hindi masyadong lumaki yung tilapia? Kasi po, sir, pagka po ganyan kalaki na yung minsan pag nag-anak sila, ganun, hindi na gaanong lumalaki yung mga anak nila. Tsaka mas kaunti. Opo, mas parang kumbaga sa manok yung mga kapusa parang nakal na, no? So opo, pinapalitan na nila yan. Kailangan mapalitan na po. I see. Tsaka pinipili po talaga. Tsaka pag po sa pag-breeding sir, kailangan ihiwalay yung babae sa lalaki, ganun. May ganun tapos pa. ipapakainin pa. Gano'ng katagal yan mamaabot? Proseso po. Sa pagpapalaki? Sa pagpapalaki, 3 to 4 months po. 3 to 4 months. Tapos, ayun nga, sa isang kilo ma'am, mga ilang piraso dapat yung ideal na sukat? Mga ilang piraso sa isang kilo? Sir, yung isang kilo, 3 piraso. Okay. 4 na piraso, 5 piraso sa isang kilo. Okay. So depende syempre habang... harvest na po nun yun, sir. Ayan. So ito habang lumiliit or habang dumadami yung bilang kada isang kilo, syempre, mas lumiliit yung tilapia natin. So depende na sa inyo yan kung ano yung lulutuin ninyong dish, no? Tapos ito yung mga pinaka-ideal na sinasabi ni ma'am. Ito medyo malaki na to actually, mga alanganin sa 3 piraso ito sa isang kilo. So more or less, kailangan, yan, ito yung perfect na size actually. No ma'am, no? Perfect to, 3 hanggang 4 na piraso sa isang kilo. Yung perfect na size na pangluto at 3 to 4 months. So pag similya sinasabi natin. Po yun, sir. Alright. So speaking of harvest, ito meron tayong fresh na tilapia, ma'am Jen. Mga tropa ko dyan, kayo munang bahala dyan. At tayo yung magluluto. Mamaya ibibigyan namin kayo ng maganda-gandang recipe, no ma'am Jen? Siyempre kanina pa kami nagtatrabaho dito, kailangan may masarap kaming almusal. Bibigyan namin kayo ng isang malupit na kinamatisang tilapia na recipe. Tuloy-tuloy lang yung food adventure natin dito sa San Luis. Patutuloy ang ating pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit.